Kabanata 1191. Tinundan ni Thomas si Sean sa lugar ng pagsasanay. Sa lugar na ito, nakilala niya ang kanyang pinakatapat na mga subordinate, Power of Almighty. Noong nakaraan, sinundan ng pangkat na ito si Thomas upang lumaban sa mga lugar ng digmaan at marami silang mga nagawa. Maraming beses, bago pa man makita ng kanilang mga kaaway ang kapangyarihan ng makapangyarihan, ang marinig lamang ang kanilang pangalan ay matatakot na sila ng husto kaya sumuko na sila. Ang pangkat na ito ay napakalakas. Bawat isa sa kanila ay isang ganap na malakas na sundalo na pinili ni Thomas. Bukod dito, pinayagan lamang silang manatili pagkatapos nilang maipasa ang mahigpit na pagsasanay ni Thomas at maaari pa ring magpatuloy. Hindi mataas ang rate ng tagumpay. Gayunpaman, ang mga maaaring manatili ay tiyak na makapangyarihang mga mandirigma. Maraming mga koponan ang ginamit upang ngayahin ang mga pamamaraan ni Thomas. Sa kasamaang palad, lahat sila ay nabigo. Mayroong isang napakahalagang kinakailangan upang makamit ang gayong mahusay na koponan na isang napakalakas na commander. Si Thomas mismo ay napakalakas. Kapag hindi kumbinsido ang sinuman, madaling makontrol siya ni Thomas. Kapag naramdaman ng sinumang mandirigma na ang pagsasanay na ipinatupad ni Thomas ay masyadong malupit, personal na makakalahok si Thomas at madaling makumplito ang pagsasanay. Kaya, same time na hinangaan ng bawat mandirigma sa kapangyarihan ng makapangyarihan si Thomas. Ang sitwasyong ito ay hindi makikita sa ibang mga koponan. Sa oras na ito, nang muling humarap si Thomas sa kapangyarihan ng makapangyarihan, ang mga mandirigmang iyon na dating pumatay ng mga kaaway sa mga lugar ng digmaan ay nabalisa na ang kanilang mga mata ay naluluha. Ang mga lalaki ay hindi madaling umiyak maliban kung may kinalaman ito sa isang bagay na tumama sa kanilang malambot na lugar. Nais lamang nilang mapili dahil gusto nilang sundan si Thomas at maging kanyang sandata. Ngunit anong nangyari? Hindi na sila makapagtrabaho sa ilalim ni Thomas at labis silang nadismaya. Nang makita ni Sean ang sitwasyong ito, labis siyang nalungkot. Sobrang kilabot ang pakiramdam niya na parang nakikita niya ang kanyang kasintahan na nahihirapan pa rin kalimutan ang dating kasintahan. Si Sean ay naging pagalit kay Thomas sa simula. Itinuring niyang target si Thomas at naisip niyang lampasan siya sa lahat ng oras. Sa oras na iyon, nang makita niyang ang kanyang mga talagang may matinding pagmamahal para kay Thomas, ang kanyang kalungkutan ay agad na lumabas sa kanyang puso. Ito ay hindi mapapatawad. Sabi ni Sean, Thomas, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ko sinasanay ang mga sundalo. Kapangyarihan ng makapangyarihan, hatiin sa 3 grupo at simulan ang pagsasanay ngayon. Agad na kumunat ang noo ng mga sundalo nang marinig ang katagang pagsasanay. Hindi sila duwag at kaya rin nilang tiisin ang sakit. Gayunpaman, mukha pa rin silang takot na takot. Ipinakita nito kung gaano nakakatakot ang pagsasanay ni Sean. Gawin na ngayon. Galit na sigaw ni Sean at ang mga mandirigma ay hindi nang ahas na suwayan siya. Nahati sila sa 3 grupo at nagsimulang magsanay. Ang unang koponan ay lumipat sa mga hadlang na may mga timbang. Ang pangalawang koponan ay nakipaglaban sa isa't isa na may 2 tao sa isang pares. Kumapang pasulong ang ikatlong koponan. Ang 3 sesyon ng pagsasanay na ito ay mukhang normal na pagsasanay. Sa maraming mga koponan, ang ganitong uri ng paraan ng pagsasanay ay medyo karaniwan. Hindi ito itinuturing na mataas na kahirapan at imposibleng ituring na nakakatakot. Ngunit pagkatapos ng opisyal na pagsisimula ng pagsasanay, parang may mali. Ang unang koponan ay lumipat sa mga hadlang na may mga timbang. Pagod na pagod ang bawat sundalong nagdadala ng mga pabigat kaya hindi na sila makatayo ng tuwid. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin habang umuusad sila. Kalimutan ng paglipat sa ibabaw ng mga hadlang, mahirap para sa kanila na maglakad ng normal. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Hindi ito dapat mangyari. Hindi naman ganoon kaina ang mga mandirigmang ito, tama ba? Sa oras na ito, tumawa ng pilyo si Sean at sinabing, Thomas, ito ang paraan ng pagsasanay mo para sa kanila. Kinopya ko ito mula sa iyo, ngunit binago ko ito ng kaunti. Ang ginawa ko ay baguhin ang mga timbang na dala nila mula 200 pounds hanggang 500 pounds bawat isa. Ano? Kabanata 1192. Mukhang galit si Thomas. Sa totoo lang, pabigat na ang pagdadala ng 200 pounds. Kung ito ay nadagdagan sa 500 pounds, paano sila makakagalaw sa mga hadlang? Sa totoo lang, ang mga pisikal na katangian ng mga mandirigmang ito ay hindi kapani-paniwalang malakas.
Kung sila ay mga ordinaryong tao, hindi man lang nila kayang dalhin ang 500 pounds na mga timbang, lalo pa silang sumulong sa kanila. Hindi ito pagsasanay. Ito ay simpleng pagpapahirap. Hindi lang iyon. Para sa pangalawang koponan, 2 tao ang nagpares at bawat pares ay lalaban sa isa pang pares. Ito ay isang napaka-normal na mode ng pagsasanay din. Ang problema ay ang lahat ay hihinto sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Kung tutuusin, training lang. Wala sila sa totoong digmaan para pumatay ng mga kaaway. Ngunit, ang labanan dito ay ganap na naiiba. Hiniling ni Sean na mag-away sila ng totoo. Kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya para labanan ang kanilang kalaban. Mas mabuti kung mapatay nila ang kanilang kalaban. Ang labanan sa site ay napakarahas. Buong pagmamalaki pang ang sinabi ni Sean, may nagsabi na ang pinakamalakas na Tibetan Mastiff ang huling nakatayo matapos kagatin ang lahat ng kanyang mga kasama hanggang mamatay. Pinapalaban ko sila sa buhay nila. Ang mabubuhay ay ang pinakamalakas at siya ang magiging elite. Galit na galit si Thomas. Anong uri ng baluktot na teorya ito? Kung ang paraan ng pagsasanay na ito ay ginamit ng ilang beses, ilang tao ang maiiwan na buhay. Hindi ba siya naging katawa-tawa? Ang pinaka-nagalit ni Thomas ay ang 3 pangkat kung saan gumapang ang mga sundalo para sumulong. Ang paraan ng pagsasanay ay mukhang pinakasimple, ngunit ito ay may pinaka-nakakatakot na kahirapan. Ang mga kamay at paa ng bawat sundalo ay nakatali ng mga bag ng tingga at ito ay napakabigat. Malubhang naapektuhan nito ang bilis ng paggapang at kinailangan pa nilang gumapang sa basang maputik na lupa. May lambat sa itaas ng kanilang mga katawan at mayroong lahat ng uri ng kutsilyo sa lambat. Ang mga kutsilyo ay lubhang matalim. Kung hindi nag-iingat ang mga sundalo, magasgasan sila. Kinailangan nilang subukan ang kanilang makakaya upang ibaba ang kanilang mga katawan at dahan-daang gumapang sa basang putik habang dinadala nila ang mga pabigat. Kung iyon lang, ayos lang. Ang nakakatakot ay mayroong kahit ilang dosenang makamandag na ahas sa basang putik. Ang mga sundalong nakatanggap ng pagsasanay ay kailangang mag-ingat sa pag-atake ng mga makamandag na ahas. Kung sila ay hindi sinasadyang makagat, sila ay mamamatay. Kasabay nito, kung ang mga makamandag na ahas ay umatake sa kanila, kailangan nilang tiyakin na hindi sila gumawa ng malalaking paggalaw habang umiiwas sila sa mga ahas at umatake pabalik. Ang dahilan ay kung masyadong malaki ang kanilang mga galaw, magasgasan sila ng mga kutsilyo sa lambat at posibleng masaksak din sila hanggang sa mamatay. Ang kahirapan ng pagsasanay na ito ay ang pinakamataas. Ang mga mandirigma ng kapangyarihan ng makapangyarihan ay labis na pinahirapan kaya't sila ay nagdusa ng higit pa kaysa sa buhay. Hindi sila sinanay ni Sean. Inilabas na lang niya sa kanila ang galit niya kay Thomas. Hindi sila tinuring ni Sean bilang mga kaibigan niya. Lihim na naikuyom ni Thomas ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay tumusok sa kanyang mga palad at ang kanyang mga palad ay dumudugo. Tiningnan niya ang mga mandirigmang ito na nakasunod sa kanya sa kanlurang baybayin at buong tapang na pinatay ang mga kalaban. Lahat sila ngayon ay naloko na parang mga daga sa laboratorio. Nakaramdam ng matinding galit si Thomas at nalungkot din siya. Gayunpaman, tila naisip ni Sean na hindi ito sapat. Tapat na ba ang pagpapahirap sa kapangyarihan ng makapangyarihan? Hindi ito magiging sapat. Tumingin si Sean kay Thomas, ngumiti ng mahina, at sinabing, nabalitaan kong mahusay ka at kaya mong labanan ang 100 kaaway ng mag-isa. Ngunit, ngayon ko lang narinig ang tungkol dito at hindi ko ito nakita. Thomas, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong kakayahan ngayon? Karaniwan kong hinahayaan ko silang maghiwalay at ang bawat koponan ay gumagamit ng isa sa 3 paraan ng pagsasanay na ito. Pero, I believe na with a capability, dapat tuloy-tuloy mong makukumpleto itong 3 training sessions, di ba? Ano sa tingin mo, Thomas? Handa ka bang magpakita? Ang pagpapahirap sa kapangyarihan ng makapangyarihan ay hindi sapat. Gusto pa niyang pahirapan si Thomas. Masyadong masama si Sean. Bago sumagot si Thomas ay hindi na nakapagpigil pa si Aris. Galit na saway nito sa kanya. Sean Murphy, masyado kang nagtatanong. Kabanata 1193. Napangiti si Sean. Inangat niya ang ulo niya at tinignan si Aris ng masama. Walang pakialam niyang sinabi, nas obra na ako. Ibig mong sabihin ng Diyos ng digmaan ay hindi man lang makakumpleto ng pagsasanay sa antas na ito. Malamig na sabi ni Aris, hindi naman.
Kahusay ng ating commander, madali para sa kanya na tapusin ang pagsasanay na ito. Kung ganon, mag-practice na tayo. Why should he? It's not a performance. Bakit niya gagawin ang gusto mo? Tumawa ng malakas si Sean. So, ang tinatawag na God of War ay isang duwag na puro kausap pero walang aksyon. Ang kanyang mga salita ay nagpapula sa mga mata ni Ares at ng lahat ng mga sundalo ng kapangyarihan ng makapangyarihan, at sila ay labis na nagalit. Alam nilang lahat na sinusubukan ni Sean na pilitin si Thomas na magsumite ng reverse psychology. Mula doon, maaari niya itong ipahiya ng husto. Iyon ay dahil ang tatlong set ng pagsasanay na ito ay hindi isang bagay na kayang kumpletuhin ng mga ordinaryong tao. Alam na alam nila na hinihimok niya si Thomas na kumilos, ngunit ang mga salita ay tumatak sa kanila. Ito ay dahil si Sean ay lumampas sa kanyang mga salita. Para mapilitan si Thomas na magpasakop, umatras ng ilang hakbang si Sean. Itinuro niya ang isang blackboard sa kanyang ulo at sinabing, "Thomas, sa iyo ba itong blackboard?" Tumangala si Thomas at nakita niya ang apat na malalaking salita sa blackboard, walang katulad sa mundo. Naalala pa ni Thomas ang taong iyon. Siya ay nanguna sa isang pulutong ng mag-isa at sumugod sa kampo ng kaaway kasama lamang ang 10 tao. Pinasabog nila ang arsenal ng kalaban at ligtas na umatras. Dahil mismo sa tagumpay na ito nakatulong sila sa kanilang puwersa na ibalik ang mga alon. Ang ganitong pagkilos ay walang kapantay sa mundo. Upang purihin si Thomas para sa kanyang mga kontribusyon, espesyal na nilikha ng gobyerno ang naturang blackboard na nakatuon kay Thomas. Simula noon, ang blackboard na ito ay nanatiling sa gisag ng kapangyarihan ng makapangyarihan. Ito ang kanilang espiritual na simbolo. Sa tuwing makikita nila ang blackboard na ito, maiisip nila ang kanilang makapangyarihang commander. Sa sandaling ito, sinabi ni Sean, walang kapantay sa mundo. Thomas, mataas ang tingin sa iyo ng gobyerno, at sa tingin nila ay makakamit mo ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. So, bakit ka naging mahiyain kung gusto kong makatapos ka ng 3 set ng pagsasanay? Dahil ba ay bumalik ang iyong lakas, o nagkamali ang gobyerno tungkol sa iyo? Dahil hindi mo magagawa ang isang maliit na bagay ngayon, hindi na kailangang itago ang plaque na ito, kung gayon. Habang nagsasalita si Sean, tinuro niya ang isang sundalo. Ikaw, halika dito. Tumakbo ang sundalo kay Sean. Itinuro ni Sean ang blackboard at sinabing casual, ibaba mo yan at basagin mo. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ng sundalo. Smash! Ang blackboard na ito ay ang espiritual na simbolo ng lahat ng mga sundalo sa kapangyarihan ng makapangyarihan at ang espiritual na pagganyak para sa kanila na magpumilit sa pasensya araw-araw. Kapag nabasag, ang kanilang espiritual na haligi ay mawawala. Hindi kailanman. Hindi gumalaw ang sundalo. Umunat ang noo ni Sean at nagtanong sa mahinang boses, "What's wrong? Are you defying my order?" Ang pawis sa noo ng sundalo ay bumagsak sa lupa, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. "How dare you?" Marahas na sigaw ni Sean at sinuntok ang dibdib ng sundalo. Sa isang iglap, tumalsik ang isang bibig ng dugo. Gayunpaman, nakatayo pa rin siya ng may pagmamalaki at walang galaw. "Haha, ang tigas ng ulo mo." Muli siyang sinipa ni Sean at itinulak sa sahig. Sa isang putok, ang sundalo ay nabagsak sa sahig. Hindi matiis ang sakit, ngunit nakatitig lang siya sa blackboard. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at walang sinabi. The more he acted this way, mas nagalit si Sean. Bakit laging ginagamit ng mga sundalong nasa ilalim ko si Thomas bilang kanilang espiritual na suporta? Mas mababa ba ako sa kanya? Panata 1194. Hindi siya nasisiyahan. Masyado siyang nadismaya. Patuloy na sinipa ni Sean ang katawan ng sundalo at ang bawat sipa niya ay kasing bangis ng nauna. Nabali ng kanyang mga sipa ang ilang tadyang ng sundalo. Nasaktan ng sundalo at may mga pasa sa buong katawan. Sa ibaba, lahat ng mga sundalo ay nakaramdam ng sama ng loob para sa kawal na sinipa. Bilang commander, si Sean ay dapat na nagmamahal sa kanyang mga sundalo. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kanyang mga nasasakupan. Paminsan-minsan ay binubugbog pa niya sila at pinahirapan sa lahat ng uri ng pamamaraan. Wala talaga siyang kapantay kay Thomas. Matapos mapagod si Sean sa pagsipa, yumuko siya at sinabing, "Bibigyan kita ng huling pagkakataon na ibaba ang blackboard at basagin ito. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo ito gagawin, haharapin kita ayon sa batas militar at papatayin ka kaagad." Nag-alala ang lahat.
Kung hindi niya ito ibinaba, ang kanyang buhay ay mawawala. Kung ibinaba niya ito, mawawala ang kanyang espiritual na paniniwala. Nasa dilema siya. 1, 2, 3. Pumunta ka na lang sa impyerno. Tinuntok ni Sean ang templo ng sundalo. Kung susuntukin siya, tiyak na mamamatay siya. Sa kritikal na sandali na ito, isang malakas na kamay ang biglang huminto sa harap ng sundalo at agad nitong pinahinto ang pag-atake ni Sean. Isang tao lang sa eksena ang makakapidyo sa pag-atake ni Sean sa isang kisap mata. Nag-init ang titig ni Aris at ng lahat ng sundalo. Tumingin sila at tama nga sila. Walang iba kundi si Thomas, ang commander na higit nilang hinahangaan ang nagligtas sa sundalo. Lahat ng lakas ni Sean ay nakalagay sa kanyang mga kamao, ngunit hindi pa rin niya magawang gumalaw kay Thomas. Ang pagkakaiba sa lakas ay maliwanag. Inangat niya ang ulo niya para tingnan si Thomas. Anong problema, Thomas? Tinuturuan ko ng leksyon ang aking nasasakupan. Gusto mo bang makialam? Wala kang anumang karapatan na gawin ito ngayon. Bahagyang ngumiti si Thomas at mahinahong sinabi, medyo masakit ang katawan ko ngayon, kaya gusto kong mag-ehersisyo. Tinatanggap ko ang iyong 3 set ng pagsasanay. Hindi na siya nagsalita pa at diretsyong tinanggap ang training. Sa katunayan, alam ni Thomas na ginawa ni Sean ang lahat ng ito para yusagan siya. Kung ganoon, walang silbi ang sasabihin pa. Magagawa niyang iligtas ang buhay ng sundalo sa pamamagitan ng direktang pagsang-ayon. Masaya si Sean. Thomas, pumayag ka. Okay. Tingnan natin ang pambihirang kakayahan mo. Kinabahan ng lahat ng tao sa ibaba. Alam nila na napilitan si Thomas dito. Kung hindi pumayag si Thomas kay Sean, siguradong mamamatay ang sundalong iyon. Commander, hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Ang sundalo ay labis na nalungkot, iniisip na kasalanan niya ang lahat. Gayunpaman, isang ngiti lamang ang itinugon ni Thomas. Sabi niya, anong meron? Sa tingin mo ba hindi ko kakayanin ang 3 set ng pagsasanay na ito? Hindi, ako lang. Kung ganoon ang kaso, huwag ka nang magsalita. Humiga ka na lang at magpahinga. Dapat humanap ka ng magdadala sa'yo sa infirmary mamaya. Pagkatapos sabihin niyon, sinundan ni Thomas si Sean sa lugar ng pagsasanay ng 3rd team. Itinaway ni Sean ang kamay niya. Halika, bigyan mo si Thomas ng kargada. Isang ordinaryong sundalo ang karaniwang humahawak ng bigat ng kargada 250 kilo. Si Thomas ay hindi isang ordinaryong sundalo. Siya ang Diyos ng digmaan, kaya doblehin natin ang bigat at bigyan siya ng bigat na 500 kilo. Ano? Malakas na sumigaw si Aris, anong klase kang tao ang biglang magbago ang isip mo? Napangiti si Sean. Anong problema? Posible bang sa tingin mo ay walang kakayahan si Thomas? O sa tingin mo ba si Thomas ay kapareho ng mga ordinaryong sundalo? Balisa at galit si Aris dahil hindi siya nakasagot. Bahagyang ngumiti si Thomas at mahinahong sinabi, 500 kilograms is fine. Gawin na natin. Kabanata 1195. Pinalakpakan ni Sean ang kanyang mga kamay. Okay, kapuri-puri ka, Thomas. Hindi tulad ng maliliit na uod na iyon, wala silang magagawa kundi magreklamo buong araw. Dumilim ang mukha ni Aris. Alam niyang napilitan si Thomas sa hakbang na ito. Ito ay 500 kilo. Paano kaya ng mga normal na tao ang ganito kabigat na pasanin? Hindi lang niya kinailangan itong buhatin, kailangan din niyang tumalon sa mga hadlang. Masyadong mahirap. Commander, mahinang sabi ni Aris na may pawis sa mga palad. Hindi nagtagal, may dumating na tumulong kay Thomas na magsuot ng load-bearing suit na tumitimbang ng 500 kilo. Ang kanyang mga kamay, paa, baywang, binti, braso, likod, at tiyan ay kailangang pasanin ang pasa na ito. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang makatayo kapag nabibigatan ng gayong mabigat na suit-bearing suit, lalo pat tumalon sa mga hadlang. Kinuha ni Sean ang isang stopwatch at sinabing may masamang ngiti, Thomas, kailangan mong magtrabaho ng husto at subukang huwag ipahiya ang iyong mga dating nasasakupan. Ituturing kang kwalipikado kung tatalunin mo ang mga hadlang sa loob ng 30 segundo. Kung kukumpletuhin mo ito sa loob ng 20 segundo, maituturing itong mahusay. Thomas, dapat maging kwalipikado ka, di ba? Haha, ang pagsusuot ng load-bearing suit na tumitimbang ng 500 kilo upang makumplito ang obstacle leap sa loob ng 30 segundo ay isang bagay na magagawa lamang ng isang Diyos. Tinadya niyang pinapahiya si Thomas.
Gayunpaman, hindi umimik si Thomas at dumiretso sa starting line. Kung titignan sa paraan ng paglalakad niya, parang wala siyang suot na terno. Huminga siya ng malalim at naghanda. Simulan. Sa sigaw ni Sean, si Thomas ay umangkas na parang ligaw na kabayo. Ang bilis ay hindi kapani-paniwala. Napapikit ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ito ay nakakatakot. Ang bilis ni Thomas ay hindi maisip. Kahit na may bigat na 500 kilo, mas mabilis pa rin ang kanyang bilis kaysa sa mga walang dalang kargada. Mahirap isipin kung gaano kabila si Thomas nang walang anumang bigat. Ang pagsasanay na ito ay may napakataas na kinakailangan para sa lakas, kasanayan, at bilis. Kung siya ay may bilis ngunit walang lakas, hindi siya makalakad. Kung siya ay may lakas ngunit hindi bilis, siya ay magiging napakabagal. Kung siya ay may bilis at lakas ngunit hindi alam ang mga pamamaraan na kinakailangan, siya ay mapapahiya ang kanyang sarili. Perpektong pinagsama ni Thomas ang lahat ng tatlong elemento, kaya napakabilis niya. Ipinakita niya sa lahat kung ano ang tunay na Diyos ng digmaan. This time, si Sean naman ang napahiya. Ang kanyang orihinal na intensyon ay ipahiya si Thomas at ipahiya si Thomas sa harap ng kanyang mga matatandang nasasakupan. Pinakamabuting eye pressure siya hanggang sa pagod. Pero ngayon, si Thomas ay kasing bilis ng isang cheetah. Nanginginig ang mga kamay ni Sean. Hindi lang niya napahiya si Thomas sa pagkakataong ito, kundi pinalaki rin niya ang imahe ni Thomas sa harap ng power of Almighty. Ang mga bagay ay hindi nangyayari sa kanyang paraan. Darn it! Kinagat ni Sean ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Thomas na nasa bukid. Swish! Tumalon si Thomas sa hadlang at bumalik sa panimulang punto. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng 15 segundo na mas mahusay kaysa sa mahusay. Dapat malaman ng isa na ito ay ginawa na may bigat ng pagkarga na 500 kilo. Umiti si Thomas at tumingin kay Sean. Sean, ang bilis ko. Masama ang kutis ni Sean. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pilit na ngumiti. Thomas, nakumpleto mo ang pagtalon sa loob lamang ng 15 segundo. Ang bilis, lakas, at kakayahan ay lahat ay walang kapantay. Salamat. Sean, isasagawa ba natin ang pangalawang set ng pagsasanay? Oo naman. Ang ikalawang hanay ng pagsasanay ay isang labanan ng 2 tao. Gayunpaman, ito ay malinaw na si Sean ay hindi maaaring hayaan si Thomas na aipas ng madali. Inayos niya ang 4 na kalaban para kay Thomas, at bawat isa sa kanila ay isang ganap na powerhouse na pinili sa libu-libong tao. Kahit na si Sean ay hindi kayang harapin ang hindi hihigit sa 2 sa isang pagkakataon. Imposibleng makipagsabayan sa 4. Higit sa lahat, hiniling din ni Sean kay Thomas na huwag habarin ang kanyang load-bearing suit. Sa madaling salita, kailangang talunin ni Thomas ang 4 na powerhouse ng sabay habang nakasuot ng load-bearing suit na tumitimbang ng 500 kilo. Posible ba ito? Sa opinyon ni Sean, ito ay tiyak na imposible. Not to mention other people, at least si Sean mismo ay hindi magawa. Opisyal na nagsimula ang pagsasanay. Sabay-sabay na yumuko ang 4 na powerhouse para sumaludaw kay Thomas. Pagkatapos, naglagay sila ng postere. Boom! Isang powerhouse ang gumalaw na parang kidlat at inatake ang mahahalagang bahagi ni Thomas. Gayunpaman, hindi lamang umatras si Thomas, ngunit inilabas din niya ang kanyang kamao. Sa isang iglap, nagdampi ang 2 kamao. Sa oras na ito ay nakasalalay sa kung sino ang may higit na may kapangyarihan at kung kaninong kamao ang mas malakas. Obviously, mas malakas si Thomas. Nabasag ang kamao ng powerhouse at nabasag ang kanyang mga buto. Ang 2 pa ay sumuntok mula sa kaliwa at kanan. Pagkatapos, ang huli ay dumating sa blind spot ni Thomas nang napakatuso at inatake ang likod na baywang ni Thomas. Kinailangan ni Thomas na harapin ang mga pag-atake ng 3 powerhouse mula sa iba't ibang posisyon ng sabay-sabay. Napakahirap iwasan. Mula sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao, umikot si Thomas. Ang pagkilos na iyon ay parang umiikot na tuktok. Umikot siya on the spot habang marahas na sinisipa ang isang paa. Sa isang kisap mata, ang binti ni Thomas ay tumawid sa mukha ng 3 tao. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. 3 malalakas at solidong boses ang pumasok sa pandinig ng lahat ng nasa eksena. Nang matapos ito, tahimik na nakatayo si Thomas sa lugar at ang lahat ng 3 powerhouse ay nakahiga sa sahig na walang galaw habang bumubula ang kanilang mga bibig. Ang labanang ito ay natapos sa wala pang 20 segundo.
Kabanata 1196. Mabalisa ng kanyang kilos, tumpak at walang awa. Hindi gumagawa ng anumang hindi kinakailangang movement sa ilalim ng ganitong mga pangyayari si Thomas. Gamit ang kanyang pinakamahusay na lakas, natalo niya ang apat na powerhouse gamit ang maliliit at concise na movements. Malakas. Napakalakas niya. Sobrang ginanahan ang kanyang grupo. Kaya mo ta, Commander, alam kong kaya mo. Buho. Ang mga dating subordinate mula sa Power of Almighty ay nag-aapoy sa sobrang excitement. Excited silang sumisigaw, nakalimutan na si Sean ang kanilang kasalukuyang commander. Sa kanilang mga puso, si Thomas ang taong hindi mapapalitan ng kahit sino man. Galit na galit si Sean nang makita ito. Gusto niyang patayin ang lahat ng mga subordinate sa paligid ng eksena para mailabas ang kanyang galit. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Thomas pero kailangan pa rin niyang ngumiti. Pagkatapos nito ay sinabi niya, Thomas, makapangyarihan ka talaga. Pwede mong talunin ang 3 powerhouses sa ilalim ng mahihirap na kondisyon. Hinahangaan talaga kita. Sa susunod, pwede mo bang tapusin ang army crawl habang nasa likod mo ang 500 kilogram weights? Ano? Lalong nagkagulo ang mga tao nang marinig ito. Alam ng lahat na ang third set ng training ay kailangang isagawa sa putikan. Kailangang magsuot ng suit na tumitimbang ng 500 kilos si Thomas at gumapang sa basang putik. Kaya niya kayang gumapang sa puntong iyon. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong mga blades sa itaas at mga poisonous snakes sa ibaba. Sa ilalim ng ganitong mga kondisyon, ang pinakamaliit na pagkakamali ay haantong sa kanyang kamatayan. Hindi maituturing ito na pagpatay kay Thomas sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na magsuot ng napakabigat na suit-bearing suit. Ang unang 2 set ng training ay para pahiyain si Thomas, pero ang huling set ay tiyak na nakatakdang patayin siya. Hindi na ito kayang indahin ng mga old subordinate. Habang ang lahat ay excited na maghimagsik, itinaas ni Thomas ang kanyang kamay bilang gesture at sinabing, madaling bagay lang ang challenge na ito, kaya hindi problema ito. Dahil iyon ang gusto mong gawin ko, gagawin ko ito. Simulan na natin ang third set ng training. Sige. Agad na dinala ni Sean si Thomas sa pit ng third set ng training. Thomas, aabangan ko ang iyong performance. Huwag mo kaming biguan. Buong puso na sumagot si Thomas, magiging mahirap ang training na ito dahil sigurado akong mabibigo ka sa akin. Inaasahan ni Sean na dito mamamatay si Thomas at siguradong hindi gagawin ni Thomas ang gusto niya. Kaya ang kabiguan na sinasabi niya ay totoo. Nagkatinginan ang dalawa at makikita ang galit nila sa isa't isa. Tumigil sa pagsasalita ng kalokohan si Thomas. Yumukol siya at huminga ng malalim. Pagkatapos nito ay mabilis siyang gumapang sa basang putik. Noong una, medyo mabilis ang mga galaw niya, pero makalipas ang ilang segundo ay unti-unti siyang bumagal. Hindi ito nakakagulat. Dumaan siya sa mga obstacle lips at isang labanan habang nakasuot ng load-bearing suit. Kahit ang isang taong bakal ay mapapagod. Sa huling training, kinailangan niyang gumapang pasulong na may mabigat na baggage. May mga blades sa kanyang ulo at basang putik sa ilalim ng kanyang katawan, kaya napakahirap nito para sa kanya. Nag-concentrate si Thomas at maingat na iniwasan ang mga blades habang naglalakad pasulong sa putikan. Dahan-dahan siyang nakarating sa pinakamapanganib na area ang lugar kung saan makikita ang poisonous snakes. Maraming poisonous snakes ang makikita sa parte na ito. Nakatago sila sa basang putik at nababalot ng putik ang kanilang mga katawan. Hindi madaling makita ang mga ito. Nag-aalala si Aris mula sa malayo. Nagsimula siyang mag-isip na hindi niya kakayanin ang training kung siya ang nasa posisyon ni Thomas. Masyado itong mahirap para sa kanya. Natahimik ang lahat sa sandaling iyon. Nanlaki ang kanilang mga mata, naghihintay sa performance ni Thomas. Biglang itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at nagtanggal ng blade sa tuktok ng kanyang ulo. Pagkatapos nito ay tumalon siya. Nagulat ang isang makamandag na ahas. Bago nito ibuka ang kanyang bibig, kinuha ni Thomas ang blade at tinusok ito sa tuktok ng ulo ng ahas. Tinusok nito ang buong ulo ng ahas at ito ay mahigpit na nakasaksak sa lupa. Mabilis itong namatay. Gumamit si Thomas ng blade upang harapin ang mga poisonous snakes ayon sa lokal na mga kondisyon. Ang dalawang ito ang threat sa kanyang buhay. Pero ngayon, mahusay itong ginamit ni Thomas para makalagpas sa pagsubok. Ipinakita niya ang battle essence sa harap ng lahat sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay ng kalaban upang harapin ang kalaban. Ang galing! Excited na pumalakpak si Aris nang makita ito. Mabilis na hinubad ni Thomas ang dalawang blade pa.
Iniwan niya ito paalang at naglaslas ng pailes mabilis niyang pinatay ang isang ahas. Ang mga ahas ay nahulog sa lupa nang nakahati sa 4 na seksyon. Squish! Dalawang blade ang magkasunod na itinapon at tinusok nila ang ulo at buntot ng isang poisonous snakes na ipinako sa lupa. Yes! Isa pang ahas ang sumugod. Hindi nagpanik si Thomas. Iniwasan niya ang atake ng ahas at mabilis niyang hinawakan ang buntot ng ahas. Pagkatapos nito, kinampis niya ang makamandag na ahas sa lupa na parang isang atigo. Sandali, tumigil ang ahas sa paggalaw. Sa pagkakataon na ito, si Thomas ay hindi nagmamadaling naglunsad ng isang pang-atake gamit ang iba't ibang mga battle techniques upang sunod-sunod na patayin ang isa pang poisonous snake. Unti-unti na ang basang putik ay napuno ng mga bangkay ng mga poisonous snakes. Nanlamig ang katawan ni Sean habang nakatingin siya sa mga patay na ahas. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa kanyang sariling bangkay. Ang huling training set ay napakahirap na kahit si Sean ay hindi ito natapos. Gayunpaman, mahina hong pinatay ni Thomas ang lahat ng poisonous snakes at umakyat siya ng hindi nasasaktan pagkatapos nito. Isa siyang halimaw. Habang nakatingin siya kay Thomas, doon na unawaan ni Sean ang kahulugan ng God of War. Tama, si Thomas ay hindi isang normal. Isa siyang demonyo mula sa impyerno. Ang takot at pagkabalisa na naramdaman niya ang nakatulong para makumbinsi ang isang mapagmataas na taong tulad ni Sean. Sa harap ni Thomas, parang walang kwenta lang si Sean. Nagdududa si Sean sa kanyang sarili. Malalampasan kaya niya ang halimaw na ito? Kabanata 1197. Anong iniisip mo noong puno ka ng kumpiyansa at inakala mo na matatalo mo ang isang tao, pero nalaman mo na mas malakas siya kesa sa inaakala mo? Hindi alam ni Sean ang iisipin ng ibang tao, pero pakiramdam niya na para siyang nasa ice cellar. Halos tumigas na ang dugo sa kanyang katawan. Nang makita niyang lumabas si Thomas mula sa putik at inaalis ang kanyang maduming damit, inisip ni Sean na hindi siya isang tao, para siyang isang demonyo, siya ang Ozure. Isang bagay lang ang nasa isip ni Sean, sobrang nakakatakot. Matagal nang pinaniwalaan ni Sean na bukod tangi ang kanyang talento sa mundo at hindi pa siya kailanman nakatagpo ng mas malakas kesa sa kanya. Ngayon, napagtanto niya na palaging meron isang taong na mas magaling kesa sa kanya. Kaya pala si Thomas ang pinili ni Franklin na target. Dahil napakalakas ni Thomas. Dahil kung kahit si Thomas ay nabigo, may basehan kung bakit walang sino man ang makakahadlang sa kanya. Pero ang tanong, sinong makakatalo kay Thomas? Dahil sa sandaling ito, hindi magawang maisip ni Sean na may makakatalo kay Thomas. Sean. Lumapit si Thomas kay Sean pagkatapos sub-Aiden ang kanyang load-bearing suit. Pagkakita ng kaninag mukha na walang emosyon, tila hindi man lang siya naapektuhan ng 3 ulit ng pag-eensayo. Takalang natauhan si Sean sa kanyang pagkagulat. Umiti siya at sinabi, Thomas, napakatalentado mo talaga. Kaya pala sinabi ni Mr. Clark na ikaw ang pinakamalakas na disciple niya buong buhay niya. Humahanga ako sa'yo. Masasabi na sa mga sandaling iyon, hindi na tuluyang nang nagbago ang isip ni Sho. Tunay niyang hinahangaan si Thomas. Tumuko siya sa kakaibang lakas ni Thomas. Umiti si Thomas at tinuro ang blackboard. Pwede bang itabi tong blackboard pansamantala? Oo, syempre. Tigaw ni Sean ng malakas, dalhin niyo ang mga sugatan sa infirmary. Napatango si Thomas. Sige, meron pa akong kailangan gawin sa kumpanya kaya hindi na ako makikipagkwentuhan pa sa inyo. Yun lang para sa ngayong araw, magpapatuloy tayo sa susunod kapag nagkaroon ng pagkakataon. Inaasahan ko ang susunod nating pagkikita, Thomas. Sigurado akong magkikita pa tayo sa susunod. Sabay tumalikod si Thomas at umalis. Tuwang-tuwa na sumunod si Aris na parang isang namumukadkad na bulaklak. Kitang-kita ang tuwa sa kanyang mukha. Inakala ng lahat na siguradong matatalo si Thomas sa pagkakataong ito. Kahit na hindi siya mamamatay, siguradong marami siyang sugat na matatamo. Naghanda pa nga si Aris na tawagan ng pinakamagaling na hospital sa Central City. Kung may mangyaring aksidente, agad niyang isusugod si Thomas para ipagamot. Sa di inaasahan, sobrang nakakatakot pala talaga ang tunay na lakas ni Thomas. Pumalik sila sa kotse. Masayang sinabi ni Aris, Commander, ang galing mo kanina. Napatiklop mo si Sean. Pinalak niyang umangat ng pwesto pagkatapos kapahiyain. Nakakadiring klase ng tao. Nandiri ako nung nakita ko siya. Tahimik na tumingin si Thomas sa bintana nang hindi nagsasalita. Sa katunayan, wala siyang paki kung ano ang balak gawin ni Sho. Ang tanging bagay na may pake siya ay
Nagbuntong hininga si Aris at patuloy na nagsalita, "Hay, base sa sitwasyon ngayong araw, napakawalang awa ng instructor sa bagay na ito." Para lang makaangat ng posisyon ng kanyang huling disciple, hindi siya nagdalawang isip na maging isang baitang kalang. Isa ka din naman sa mga disciple niya. Pero bakit siya lang ang pinapaboran? Bukod pa dito, di hamak na mas malakas ka kumpara kay Sean. Sorry, pero, ikaw ang dahilan kung bakit mataas ang estado ng instructor ngayon. Akala ko isang masayang pagtitipon ang mangyayari dahil muli kayong magkikita. Sino mag-aakalang ganun ang mangyayari? Malapit ang sinabi ni Aris sa iniisip ni Thomas. Oo, talagang di kaaya-aya ng mga nangyari ngayong araw. Tuluyang nang nawala ang mga magagandang alaala sa West Coast pagkatapos ng pangyayari ngayong araw. Kabanata 1198. Alam ni Thomas na isa lang ang dahilan kung bakit ito ginawa ni Franklin. Siya ay masyadong na-brainwash ng kapangyarihan. Walang kapangyarihan si Thomas ngayon. Maliban sa pangalan na God of War na walang tunay na kapangyarihan, wala na siyang ibang bagay na makakatulong sa kanya. Sa kasong ito, kinailangan ni Franklin na suportahan ang ibang tao para bumalik sa sentro ng kapangyarihan. Isinantibi niya si Thomas pagkatapos niyang maisigawa ang kanyang layunin. Kapag ang isang tao ay hindi nakapakipakinabang, ang lahat ng tao ay naghihintay na mawasak siya. Desidyo na si Franklin na pawiin si Sean. Kasunod nito ay nagtanong si Aris, "Commander, huwag mo akong sisihin masyado, akong maraming sinasabi. Anong gagawin mo kung talagang may balak gawin sa'yo ang instructor? Anong gagawin niya? Papatayin ba niya ang gurong nagturo sa kanya? Imposible na gawin niya ito. Maghihintay ba siyang mamatay siya?" Hindi rin iyon ang style ni Thomas. Mali ang bawat opsyon na meron siya at dahil dito ay nabalisa si Thomas. Tahimik siyang tumingin sa bintana at walang emosyon na sinabi, "Ay start mo ang makina." Sa sandaling iyon, walang nakuha na magandang solusyon si Thomas. Gagawa siya ng desisyon ayon sa sitwasyon. Malalaman ni Franklin iyon sa susunod at hindi na niya guguluhin si Thomas kapag dumating ang tsansa na iyon. Umaasa siya na iyon ang mangyayari. Sa kabilang panig, sa gitna ng mga wooden house sa guard camp ng Outer City, nagbuhos si Franklin ng isang tasa ng tsaa at tinikman ito. Ang kanyang asawa, na ang pangalan ay Irene Turpin, ay naglakad na nakayapak. Tapos na. Umalis na si Thomas. Nagtanong si Franklin nang hindi itinataas ang kanyang ulo, anong resulta? Umiling si Irene. Sa tingin ko ay madi-disappoint ka. Si Sean ay natalo kay Thomas. Hindi niya nakalaban si Thomas anuman ang kanyang reputasyon o lakas. Umiti sa kanya si Franklin. Hindi ba ito kayang maiwasan? Bakit naman ako madidismaya? Tumayo si Irene at naglakad patungo sa desk. Si Thomas ay nasa malakas na punto niya ngayon at si Sean ay lumalaki pa rin. Hindi sila magka-level. Kung kayang talunin ng kasalukuyang Sean si Thomas, bakit kailangan ko pa siyang sanayin? Hahayaan ko na lang siyang sumali sa selection. Hindi maintindihan ni Irene ang sinasabi niya. Kung alam mong matatalo si Sean, bakit ka naghanda ng meeting? Sumagot si Franklin gamit ang kanyang malalim na boses, dahil gusto kong matalo si Sean. Gusto mo siyang matalo. Tama ang narinig mo. Kahit na sobrang talino ni Sean, siya ay short-sighted at bulag sa kayabangan dahil matagal na siyang hindi isang qualified opponent. Makakagambala lang iyon sa kanyang growth. Mula pa noon, matatalo ang isang mayabang na sundalo. Nagpatuloy si Franklin. Dahil gusto kong sanayin si Sean. Ang unang bagay na kailangan kong gawin ay tanggalin ang kanyang pagmamayabang para siya ay aatake at harapin ang kanyang sariling mga problema sa tamang pamamaraan. Naghanda akong makipagkita kay Thomas ngayon dahil gusto kong hayaan siyang malaman ang nakakatakot na lakas ni Thomas at kilalanin ang agwat ng lakas sa pagitan nila ni Thomas. Sa ganitong paraan lamang sisigla ang lakas ng loob ni Sean at ang kanyang mga layunin ay maitatag ng tama. Napangiti si Irene nang marinig ito. Tingnan mo ang sarili mo, pinag-uusapan mo ang mga prinsipyo. Hindi ka ba natatakot na mabigla si Sean at mawalan siya ng tiwala? Hindi iyon mangyayari sa kanya, sabi ni Franklin, hindi ikaw si Sean. Kapag natalo ka, iiyak ka lang. Bilang isang malakas na tao, masyadong malala ang matalo. Ang magagawa lang niya ay magsanay at manalo sa susunod na pagkakataon. Hindi siya karapat-dapat na maging isang malakas na tao kung wala siyang katangian na tulad nito. Huminto siya ng sandali bago siya nagpatuloy. Naniniwala ako na si Sean ay kailangang magsanay na si Thomas ang kanyang goal, umaasa na mahihigitan niya siya.
Isang mapahamak na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Franklin. Pagkatapos nito ay kumuha siya ng panulat. Nagsulat siya ng 5 salita sa papel ang mindset ng isang malakas. Kabanata 1199. Sa sandaling makabalik si Thomas sa kumpanya, may lumapit na isang supervisor sa kanya at sinabi, Mr. Mayo, nandito po ang apprentice nyo at hinihintay niya po kayo sa reception room. Apprentice. Napasimangot si Thomas. Wala naman siyang tinanggap na apprentice, hindi ba? Anong pangalan niya? Jacob Nolan. Siya ang batang namamahala sa Red Society Pharmacy. Pagkatapos siya paalalahan, naalala na ni Thomas ang mga bagay-bagay. Nang una siyang makarating sa Central City, nakilala niya si Jacob nang sumali siya sa seleksyon ng mga doktor ng Sterling Technology. Sa sandaling iyon, tinuruan niya ng matinding leksyon ang napakayabang na batang yun. Sa kabutihang palad, mabuti ang pagkatao ni Jacob. Hindi lang siya nagtanim ng sama ng loob kay Thomas, siya mismo ang nagkusa na maging apprentice ni Thomas. Naging busy lang si Thomas sa mga bagay-bagay tungkol sa kanyang ama kaya nakalimutan niya ang tungkol doon. Maliban pa dito, walang planong tumanggap ng mga disciples si Thomas. Kung santukan lang ang usapan, kampante si Thomas na turuan ng iba. Gayunpaman, naniniwala si Thomas na malabo siyang makakapagturo pagdating sa medical skills. At saka, hindi niya pa natutunan ang lahat mula kay Mr. Owen. Paano siyang magtuturo sa iba? Ang pinaka-importante ay bad mood si Thomas sa sandaling ito. Pagkatapos gawing katatawanan ng kanyang guro, ang nagturo sa kanya. Sumama ang loob ni Thomas at ayaw niyang pagtuunan ng pansin ang mga ganitong mga bagay ngayon. Gusto niya lang mapag-isa. Hindi ko naaalala na may tinanggap ako na apprentice. Buo ang loob ni Thomas. Agad niyang itinanggi ang relasyon niya kay Jacob. Tinabi ng supervisor, ngunit pilit na nanatili si Jacob dito sa ating kumpanya at hindi siya umaalis. Sabi niya meron siyang importanteng sasabihin at umaasang makita ka. Napasimangot si Thomas. Lumakad siya patungo sa direksyon ng reception room ng tahimik. Napasimangot din si Aris. Ilang taon niya nang sinusundan si Thomas, kaya may malinaw siyang pag-iintindi sa pag-uugali ni Thomas. Alam niyang bad mood si Thomas ngayon at madali siyang magalit. Nagkataon na sa sandaling ito lumapit si Jacob kay Thomas. Tinawag niya pa ang kanyang sarili bilang apprentice ni Thomas na tunay na nakakairita. Napailing na lang si Aris. Nanalangin na lang siya na magiging maingat si Jacob at pag-iisipan ang kanyang mga sasabihin mamaya. Bumukas ang pintuan ng reception room. Pumasok si Thomas at nakitang kinakabahan si Jacob habang nakaupo. Sa sandaling makita ni Jacob na pumasok si Thomas, agad na napilatan ng tuwa ang kanyang lungkot. Agad siyang napangiti at tumayo siya agad at nilapitan si Thomas. Sabik niyang sinabi, Mr. Mayo, sa wakas nakabalik ka na. Sa sandaling marinig ito ni Aris, alam niya na hindi magiging maganda ang mga mangyayari. Agad niyang sinubukan na kunin ang atensyon ni Jacob gamit ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito naintindihan ni Jacob. Inisip niya pa kung may nangyari sa mga mata ni Aris. Sinabi ni Thomas habang nakasimangot, hindi ko naalala na tinanggap kita bilang apprentice. Tumawa si Jacob at sinabi, maaari niyo na ako tanggapin ngayon. Isang mahabang katahimikan ang natanggap ni Jacob at naging kakaiba at awkward ang sitwasyon. Hindi pa napagtanto ni Jacob ang bigat ng problema. Patuloy niya sinabi, Mr. Mayo, ngayong meron ka ng magandang pagkakataon na sumikat. Naalala mo ba si Dr. Socrates? Hinamon niya ang lahat ng doktor sa Central City. Mr. Mayo, kapag natalo mo siya, magiging sikat ka na. Sa susunod, sasabihin ko na apprentice mo ako at magiging proud ako. Pog. Napahawak si Aris sa kanyang noo at alam niyang hindi maganda ang mga susunod na mangyayari. Nangyari talaga ang pinaka-kinakatakutan niya. Masama ang loob ni Thomas ngayon dahil ginamit ni Franklin ang reputasyon ni Thomas at nagawa pang bumanggit ni Jacob ng mga ganoong bagay. Talagang wala ng pag-asa. Katulad ng inaasahan niya, puno ng galit ang mga mata ni Thomas at galit na galit siyang sumagot. Kung gusto mo maging proud, dapat na paghirapan mo iyon. Huwag mo gamitin ang reputasyon ng ibang tao. Sino ka ba sa inaakala mo? Nagulat si Jacob sa sinabi ni Thomas. Ngayon lang napagtanto ni Jacob. Hindi na niya magawang tumawa at awkward niyang sinabi, Mr. Mayo, ano? Ibig ko sabihin. Shut up, tinuro siya ni Thomas at sinabi, huling beses ko na sasabihin sa'yo.
Hindi ako kailanman tumanggap ng apprentice at hindi kita kinilala bilang apprentice ko. Kung gagamitin mo ang pangalan ko, pumanda ka. Bang! Napaupo si Jacob at blanco ang kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na ganito ang magiging resulta sa kanyang inasta. Napailing na lang si Aris. Sobrang assertive na ng kabataan ngayon. Hindi na nila alam ang importansya ng mga salita at gawa at madalas na nagyayabang na lang ng hindi nag-iisip. Paanong mabuti ang kakalabasan kung patuloy niyang tinatamaan ang kinaiinisan ni Thomas? Sa huli, sinabi ni Thomas, sinabi ko na ang lahat ng sasabihin ko. Hindi ka welcome dito, umalis ka na. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Thomas at naglalakad na papalayo. Napabuntong hininga si Aris kay Jacob at bumulong. Jacob, nakakadismaya ka. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Tinundan niya si Thomas at umalis. Sa reception room, labis na naghihinagpis si Jacob at kita ang kanyang kalungkutan sa kanyang mukha. Kanina lang nakakangiti pa siya, ngunit sa mga sandaling ito, may matinding lungkot sa kanyang dibdib. Halos mapaiyak siya. Kung mapaiyak man ang isang lalaki, siguradong may matindi siyang pangigiit at hinagpis na pinagtiisan. Tumingin si Jacob sa sahig at sinabi niya sa kanyang sarili, Dad, pasensya ka na. Nasira ko ang lahat. Kabanata 1200. Pumalik si Thomas sa opisina. Hinubad niya ang kanyang jacket at itinabi ito, ngunit biglang pumasok ang bagong secretary na si Diana. Naglagay siya ng makapal na stack ng mga papel sa mesa. Mr. Mayo, ito ang mga dokumentong kailangan mong tingnan. Ilagay mo dyan. Titingnan ko ito mamaya. Sige, aalis na sana si Diana nang bigla niyang sinabi, nga pala, nakita ko si Jacob na umiiyak nang umalis siya sa kumpanya. Parang may nangyaring nakakalungkot sa kanya. Mr. Mayo, nakilala mo na ba siya? Umiyak siya. Lalong naging mapahamak ang itsura ni Thomas. Nagpatuloy si Diana, nakakaawa talaga ang bata. Nangyari ang ganitong bagay sa kanyang ama at kailangan pa rin niyang magpakatatag at humingi ng tulong sa ilang mga tao. Hay! Bakit parang may ibang implikasyon ang mga salita niya? Biglang nagtanong si Thomas, anong nangyari sa tatay niya? Nanlaki ang mga mata ni Diana. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Ito ay isang malaking insidente sa Central City. Nabalitaan ko na isang foreign doctor ang pumunta sa Central City para ipakita ang kanyang kakayahan at harmony ng mga tao sa lahat sa iba't ibang lugar. Ipinahiya niya ang mga doktor sa Summerland. Ang tatay ni Jacob ay isang sikat na doktor at tinanggap niya ang hamon sa ngalan ng mga doktor sa Summerland. Pero sa kasamaang palad ay natalo siya. Paulit-ulit na umiling si Diana. Pagkatapos ma-challenge, siya ay ininsulto ng foreign doctor sa publiko at ang blackboard ng Red Society Pharmacy ay tinanggal din. Hindi lamang yan. Hindi siya inaliw ng ibang mga doktor sa Summerland pero sinira nila ang kanyang loob nang sabihin nilang walang silbing ama ang tatay ni Jacob. Hindi niya kayang ipaglaban ang mga doktor dito kaya mas mabuting mamatay na lang siya. Sobrang prideful ng matanda at sinubukan niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Mabuti na lang at nailigtas siya sa tamang oras. Kahit na nailigtas ang kanyang buhay, dumanas siya ng mental breakdown at matinding physical injury. Nabalitaan ko na baka permanente na siyang nasa vegetative state. Kumunat ang noo ni Thomas. Hindi niya inaasahan na magiging seryoso pala ang sitwasyon nila. Nagpatuloy si Diana habang may malay pa ang kanyang tatay, ang tanging hiling ni Jacob ay maibalik ang signboard ng pamilyang Nolan. Ito ay ipinasa sa maraming generation. Kung hindi niya ito maibabalik, baka hindi magkaroon ng mapayapang kamatayan ng kanyang tatay. Dahil dito, nakikiusap siya sa mga tao sa napakaraming dako. Pinadalhan niya sila ng mga regalo habang nakangiti. Nagpunta siya kung saan-saan at pinilit ang kanyang sarili na sabihin ng mga praiseful na mga salita. Hay, naaawa talaga ako sa kanya habang pinapanood ko ang batang iyon na kumikilos ng ganito para sa kanyang tatay at pamilya. Pagkatapos nito ay ibinuka ni Diana ang kanyang mga kamay. Pero walang gustong tumulong sa kanya hanggang ngayon. Mukhang talagang experienced ang foreign doctor na iyon na pati ang ama ni Jacob ay natalo kaya ang ibang mga tao ay walang lakas ng loob na tanggapin ang hamon. Ngayon, ang buong medical community ng Central City ay nababalot ng kalungkutan. Pinahiya silang lahat ng foreign doctor. Nagalit ang mga tao dahil dito at parang pinaramdam ng lalaking ito na wala silang kwenta. Ganito pala ang nangyari.
Naisip ni Thomas ang itsura ni Jacob at natanto niya na malungkot ito noong una pa lang. Pero nang makita niya si Thomas ay pinilit niyang ngumiti at nagsabi ng mga papuring salita sa kanya. Nilapitan pa siya nito gamit ang excuse na siya ang apprentice ni Thomas. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Thomas ang kanyang papuri. Sa sandaling iyon, lumapit si Aris at sinabing, "Commander, sa tingin ko ang batang iyon ay parang walang muwang. Medyo katulad mo siya, at handa siyang isuko ang lahat para sa kanyang ama. Bakit hindi natin siya tulungan?" Maituturing itong pagkakataon ni Thomas para makabawi. Napakatalino ni Aris, at naiintindihan niya ang nasa isip ng tao. Alam niyang nagsisisi si Thomas ngayon, kaya nagkusa siyang bigyan si Thomas pagkakataon. Ito ay para tulungan si Thomas at ang kawawang bata.